Meron tayo dito mga brong gagawin na isang Smash 110. So ang problema nito ay namamatay tapos ngayon natuluyan ng ayaw umandar mga bro. So siya nga pala, home service tayo dito ngayon sa Los Baños, Laguna. So ito mga bro yung Smash 110 na mga sinauna. Yung mga unang modelo ng Smash. So napansin ko dito mga bro habang kinakalas natin, bago na yung stator niya ano. Ayun, hindi ganito ang stock na wire ng Suzuki. Tapos ito, tingnan nyo mga bro. Ito, gutay-gutay na yung wire niya sa may rectifier. Tapos yung starter motor, bago din, no? Brand new yan, no? Bagong palit din nila yan. Tapos, buko natin pandarin, ha? Susi. Ayan. Tapos, wala rin siyang kuryente, mga bro. Hindi talaga andar, oh. Ayan, no? Di ba? Walang kuryente. So, ito mga bro, yung troubleshoot natin. Bakit ayaw nyo mandar, tapos bakit walang kuryente. Siyempre mga bro, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. Yan mga bro, ulitin natin. Mabilisang video lang tayo mga bro kasi wala tayong tagahawak, ano. So naka-on siya. On natin, on natin ang motor. Tambak ang susi nito, Pare-parehas. Ayan, So naka-on siya. Pero wala siyang display. Pero sabi ni kuya nito, bago yung battery. So wala rin display. So naglulubat na siya. Tapos pag kinik natin, wala talagang kuryente mga bro. Hindi talaga siya andar. Pagka ganitong nangyari sa Smash nyo mga bro, punta tayo agad dito. Ito mga bro, madali lang naman to Kailangan lang natin ng step by step troubleshooting. So ang nagbibigay ng kuryente sa motor mga bro is stator, rectifier. So ang stator, AC po ang supply niya. Ang stator yun nandito sa loob ng magneto. So bali meron siyang 4 na wire para sa mga naka-smash. So meron tayo ditong yellow. Dapat ito yellow na may pula kaso nga replacement na. Ayan ito yung stock na kulay niya. So ito yung replacement na pinalit. So mahalata mo naman sila, magkaiba sila ng kulay. So meron siyang 4 na wire galing ng stator. Meron tayong blue, green. Ito yung ating pulser. Okay, yan yung ating pulser. Tapos yung yellow at saka yung puti, yan yung ating supply sa rectifier. Yung puti, charging coil. Yung white, yung white. Puti, white. Yung dilaw, ito yung ating light coil. Yan yung papunta ng ilaw mga bro. So kung kailangan gawin nyo dito, ito mga bro So kung kailangan gawin nyo lang dyan, kuha kayo ng test light. Nasaan ba yung test light natin? Ay, nawala pa. Ayan. Tatago ko pa Ito mga bro So dapat meron din kayong gamit kapag nag-check kayo ng ganito kasi mahirap hulaan to. Okay, so check natin mga bro yung dalawang coil. Ayan, ito. Check natin yan mga bro So kahit naka-off ang motor, okay lang. Check natin. Ayan, sobrang hina Ayan, mayroon naman siya sobrang hina. So hindi siya normal, Itong dilaw, try naman natin. So siguro ang pinaka-the best dito full load natin. Ayan, mayroon din naman siya mga bro kaso sobrang hina niya. So pagka ganito, hindi talaga magre-release ng kuryente yan, So i-try natin ibalik, tapos subukan natin dun sa rectifier. So ito kasi mga bro, AC drive or AC current yan. So, at yung tawag na alternating current. So pagkatapos dito, didiretso sila. Pero yung supply, didiretso sa rectifier. So si rectifier naman na magpaprocess ng kuryente mga bro para maging direct current. Kasi yung CDI natin is DC. So pagka naibalik natin yan, punta kayo dito mga bro. Ayan. So kung nakita nyo, ito yung pula, ito yung papunta ng battery. Yung itim na may puti, yan yung ating ground. Tapos itong in-splice na nila Yung puti tsaka yung dilaw, yan yung galing ng rectifier. So try natin ibalik. Okay try natin ibalik. Grabe, maikli na to mga to. So magpo-full live talaga tayo nito. Panigurado. Yun kapos na Ayan.
Okay, ayan. Tapos subukan ulit natin yung pula, kasi yung pula yung pinaka main supply ng papunta ng battery, papunta ng charger ng battery. Tapos ito rin yung nagdi-distribute sa ating accessory wire, yung kulay pula. Kapag walang lumabas dito sa rectifier, automatic sira talaga mga bro, hindi talaga na-under. So pagka ang mangyayari diyan, kapag chinarge yung battery, siguro aandar to, no? Check natin ha. Wala rin talagang ilaw, oh. Yan, oh. Habang kinikik, wala. So problema talaga, di ba? So ngayon buksan natin mga bro. Buksan natin to, check natin yung battery. Yan. Kalas na. So tambak ang laman nito ah. Tabi muna natin. Ayan, ito mga bro ah. Bigat ah. So ito yung kanyang battery, Dayway na pala yung battery nya. So subukan natin, test-lightin natin mga bro kung meron siyang laman, ano. Kasi pag may laman yung battery nito, dapat may laman din tong ano. May laman din yung kulay pula. Check natin, baka nagdi-discharge tong battery. Ayun, wala talaga mga bro. Totally dead. Kita nyo yan mga bro, wala oh. So talagang patay ang battery nito. Patay ang battery. So kailangan natin mapalabas yung kuryente dyan. Ang problema nga, mahina yung stator. Ang gagawin natin dyan mga bro, i-full wave natin to. Okay ah. Alasin natin tong magneto side. Tapos tanggalin nyo tong socket. Ito ang pinaka-solusyon dito. Kasi bago yung stator, mahirap naman palitan ulit natin ng bago. Okay mga bro, so kalasin ko muna yan. Balikan ko kayo kapag na full wave na natin yan. So hindi na ako magagawa ng step by step tutorial dito. Panoorin nyo na lang sa YouTube channel natin kung paano mag full wave ng Suzuki Smash. Napakarami po natin na video. So saglitin muna natin to. Ayan mga bro, so update tayo. Bali nakalas na natin yung ano, yung kabalasan natin yung stator. Kung makikita nyo mga bro, yan oh, pinalitan talaga nila ng luma. Okay, pinalitan nila ng replacement na stator. Sayang yung stator na ano nito mga bro. Sayang yung stator na original, matibay sana yun. Duda ako hindi sira yun. Rinout pa. Paulok ang helper tao. Paulok. So kalasin natin itong mga brong ano, kasi ang isa sa problema nito, kahit bago yung battery, wala daw starter. So possible sa Bendix drive po yan, i-check rin natin. Pero ito, ang gagawin lang natin dito mga bro, i-floated natin yung body ground, hihinangin natin tong dilaw, tatanggalin natin sa pagkahinang, kasi may dalawang wire dyan na magnetic wire. Tatanggalin natin tong puti. Sorry, hindi puti. Yung puti hindi na natin tatanggalin, yung body ground dito. Itong body ground tatanggalin natin to. Bali yung dilaw tsaka yung body ground, yun ang pagdudugtungin natin para maging floated siya, para maging full wave na rin. Yun lang, ganun lang kabasic yung pagpo-full wave mga bro. Tapos syempre pag finulib natin yan, papalit tayo ng bagong regulator rectifier. Meron tayong dala dito, ito. Ayan, kasi yung stock na charging nito mga bro ng Smash, ang liit, ganito lang oh. Yan oh. Ayan, ito pang TMX, so papalakihin natin siya ng ganito kalaki para lumakas ang voltahe ng kuryente. Okay? So mamaya balikan ko kayo mga bro kapag na full wave na natin. Ayan mga bro, so update tayo dito ano. So hindi ko na napakita sa inyo mga bro, bali po binalik na natin yung kanyang stator. Tapos ito yung kanyang socket. Ayan. So binalik lang natin yung socket niya mga bro. Tapos dito mga bro, napansin ko medyo mahina talaga yung output ng stator niya ano. So bagaman mayroong supply, hindi ganito ang full wave. So kasi ang pinaka ano dyan mga bro, dahil replacement yung ating stator. Tapos dito pagdating naman sa rectifier, so nagpalit tayo ng TTGR na rectifier. Bali yung dilaw, kinabit ko rin dito sa dilaw. Yung puti, kinabit ko dito sa pink. Yung itim na may stripe na puti, kinabit ko dito sa green. Tapos yung itim pula, pinagsama ko na, kinabit ko dito sa pula rin. So ganun yung wirings niya mga bro. So ngayon, i-check natin gamit ang test light. Ayan. So dito mga bro, bali chinecheck din natin yung output ng stator mayroon. So pagdating dito sa battery, try natin.
So check natin mga bro. Dapat dito kahit naka-off yung motor, mayroon kayong makikitang reading. Ayan o. Kita nyo? So mayroon siyang supply, kaso mga bro mahina po siya, ano? Pero pagka ganyan, kaya niya na mag-release ng kuryente sa CDI. Okay, kaya niya po mag-release ng kuryente kahit ganyan sa kahina. So sasuggest natin sa may-ari, hanggat maaari, kung makabili tayo ng original na stator, or pwede natin siyang lagyan ng capacitor. So i-check natin. Yan, nakasusi. Tapos check natin. Ayan o. So mayroon na siyang kuryente mga bro. So napalabas na natin yung kuryente. So kapag kaganyan mga bro may kuryente na, possible din siyang umandar na. So lagayan lang natin ng spark plug. So try natin. Yan. Kahit wag muna natin ikabit yung spark plug cap. Ayan o. Subukan natin mga bro On. Ayan o. So umandar na rin siya o. Diba? Pero mga bro, sukatan natin yung voltahe niya dito. Wala lang tayong dalang tester mga bro. Hindi tayo kakamadali ko papunta dito. Nakalimutan ko na mga bro yung tester natin para makuha na natin yung actual voltage. Ayan o. Mayroon naman siya mga bro. Kita nyo yan. Mayroon siyang supply. Ang problema mahina po yan. Pero yan mga bro, hindi natitirik yan. Kasi kung makikita nyo naman, walang battery umaandar. Ayun yung battery o. Okay mga bro, so mga basic lang sana ito kaso nga kulang tayo sa gamit. Pero mas maganda nito kung original na stator na nakakabit dito. Malakas sana ito kung original na stator. Problema, replacement na rin na napalagay. Sayang yung original kung hindi sana inano yun. Maganda sana yun. Yun ang magandang i-full wave yung mga original na stator. Siguro mga bro, hindi ko na ipapakita sa inyo. Ibabalik na natin yung mga piyesa nya. Tapos yung battery chinarge muna natin para ma-full charge. So kabit ko na yung mga fairings niya. Total umandar na naman. Basta ang suggestion ko na lang dito mga bro is maglagay tayo ng capacitor, mga 50 volts, 1000 microfarad, or magpalit tayo ng buong stator pero naka full wave pa rin yung stator na pinalit. Kasi yung rectifier natin naka full wave na po yung rectifier, no? Yun lang mga bro. Hanggang dito lang muna yung tutorial natin kasi meron pa tayong gagawin na Kawasaki NS150 mamaya. So ibabalik na natin itong mga piyesa nya. So hanggang dito lang, magandang araw sa inyong lahat mga bro at ride safe palagi.